pagkakaloob sa amin upang kami magsasama-sama sa iyong dakilang pangalan, Lord, hallelujah, ay muling makakatanggap na makalangit at makadiyos na kaunawaan na nagmumula lamang sa iyong biyaya at sa iyong habag. Lord God, hallelujah, kami umaasa na ikaw ang siyang mangunguna at siyang kikilos at siyang magbubunyag sa amin ng iyong katotohanan. At nais namin, Panginoon, hallelujah, na kami ay maging karapat-dapat na tumanggap ng inihanda mong pagpapala, na makalangit na kaunawaan at mga salita mo para sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord Jesus, we ask for forgiveness for each and every sin that we may have committed, Lord God. At nawa, Panginoon, hugasan mo kaming muli ng iyong banal na dugo. At nawa, Lord God, hallelujah, ay mabigyan ka namin ng kapurihan at kaluwalhatian na nararapat lamang sa iyong dakilang pangalan. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, Lord God, nawa, Lord Jesus, hallelujah, ay lalong lumalim ang aming pagkaunawa sa iyong kalooban para sa amin, sa plano mo para sa amin, Lord God, para sa aming mga pamilya, at para sa aming tahanan. Gamitin mo po, hindi lamang ang iyong lingkod, kundi ang bawat isa na makikibahagi sa gawain ito. At nawa, Lord Jesus, hallelujah, ikubli mo kami sa iyong likuran at ang iyong kalwalhatian, Panginoon, ang siyang mangibabaw sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang ay inaangkin na namin ang tagumpay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At hilingin ko po ang lahat, habang tayo ay nakatayo, panandalian, buksan po natin ating mga Biblia sa Luke chapter 14. Praise the Lord. Luke chapter 14. I think this verse is already familiar to many of us. Praise God. Luke chapter 14 verse 26. Medyo controversial ang dating ng verse na ito. Praise God. Luke chapter 14 verse 26. Sa wikang Ingles, King James Version, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple." Sa Tagalog, kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaring maging alagad ko. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At maaari na po tayong makaupo. Praise God. Kung niyo pong paintulutan, iuurong ko lamang po itong ating praise the Lord. Hallelujah. Lahat ngayon magsabing praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral sa Sunday School about the Christian family, pinag-aaralan po natin, mga kapatid, ang tahanan. Now, ang pagkalikha ng isang tahanang Kristiyano, the making of a Christian home. Sa subtopic na ito, mga kapatid, merong 4 na konsepto tayong pag-aaralan. Una, mga kapatid, the Christ-centered concept. Pangalawa, mga kapatid, is the commitment concept. Pangatlo, the caring concept. And fourth is the sharing concept. Ano po itong mga konseptong ito, mga kapatid? Ito ang mga konsepto na kung titingnan natin, mga kapatid, nagsisilbing pundasyon sa konsepto ng isang tahanang Kristiyano. At unang-una na, the Christ-centered concept. So kung makikita natin dito sa graphic na ito, may nakasabi, Jesus at the center of my family. Makikita natin, yung ama at yung ina, magkahawak kamay, at yung kanilang mga supling, nasa gitna nila. Pero, nakalagay dyan, Jesus at the center of my family. Ilan kaya sa atin, mga kapatid, ang makapagsasabi na sa gitna ng ating pamilya, nandoon ang ating Panginoong Hesukristo. Now, tandaan natin, mga kapatid, hindi ba, na-emphasize natin na sa pagsasama ng asawang lalaki at asawang babae,
napakahalaga na nandoon sa kanilang gitna, nasa center ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa ang ating Panginoong Hesukristo. Kung yun pa lamang, mga kapatid, ay na-establish na bago pa man magkaroon ng supling, ang asawang lalaki at ang asawang babae, bago pa man sila maging magulang, kung ang ating Panginoong Kristo ay nasa gitna na ng kanilang pagsasama, aasahan natin na kapag sila ay nakabuo na ng pamilya, ibig sabihin, kasama na yung mga supling, nandun sa kalagitnaan nila, nasa gitna ng kanilang pamilya at ng tahanang bubuuin nila ang ating Panginoong Hesukristo. So, the Christ-centered concept. Sa binasa natin kaninang verse, sa Luke, sabi ko sa inyo, medyo mabigat, medyo controversial ang dating nito. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, di ba, ang term nga sa Tagalog na ginamit, napupuot. Ang sino man daw na hindi napupuot sa kanyang mga magulang, hindi lang sa mga magulang, gayon din sa mga anak, sa mga kapatid, at napupuot at hindi at kasama ng mga kapatid sa sarili. Hindi raw maaring maging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, kailangan mapuot muna tayo sa ating sarili. Kailangan magalit muna tayo sa ating sarili bago tayo makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan magalit muna tayo sa ating mga magulang. Kailangan magalit muna tayo sa ating mga anak kung tayo yung mga magulang na rin. Kailangan magalit tayo sa ating mga kapatid bago tayo makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ba ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi, mga kapatid. Kung yun lang verse na yun ang babasahin natin, parang ang bigat. Requirement, kailangan mapuot ka muna sa ibang tao, sa sarili mo, bago ka makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung babasahin natin ang susunod na mga bersikulo dyan, ang ibig sabihin lang ng ating Panginoong Hesukristo dito, dahil nga kinakailangan, kung tayo'y magiging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, siya ang una sa lahat. Siya ang una sa lahat. Okay? Siya ang nasa gitna ng lahat. At alam natin kapag ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos, ang inuna natin, ang inilagay natin sa gitna, mga kapatid, mayroong mga kaakibat yan na kinakailangan nating i-give up. Hindi sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo dito na para ka talaga makasunod sa Kanya, i-give up mo ang mga magulang mo, i-give up mo ang iyong mga anak kung ikaw ay magulang din, i-give up mo ang iyong asawang lalaki o asawang babae, i-give up mo ang iyong sarili. Hindi ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin lang ng Panginoong Hesukristo dito, kasi actually, nagbigay nga ng dito si Jesus Christ. Ito nyo. Sa verse 27, whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Diba? Hindi man literal na krus, yung tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo dito, ngunit yung kabigatan, yung sakripisyo, nakaakibat ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, di ba, there's a cost. There is a cost. Meron tayong halaga na kinakailangang i-give up para sumunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi natin Panginoong Hesukristo, verse 28, for which of you, intending to build a tower, sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it? Di ba kapag ikaw ay magpapatayo ng bahay, di ba, hindi ka basta-basta, sabi, magpapatayo ako ng mansyon. Mansyon ang ipapatayo ko. Hindi mo muna i-check, sapat ba ang resources mo financially? Lalo na financially, para ikaw ay makapagpatayo ng mansyon. Kasi paano kung ang resources mo ay para lang pala sa bungalow? Tapos masyado kang ambisyoso, gusto mo mansyon. Ang resources mo naman pala para lamang sa isang palapag na bungalow. Diba? So bumili ka na agad ng sandamakmak na materyales, wala ka naman palang ipang babayad. Nag-hire ka na ng napakaraming mga contractor, magtatayo ng gusali, pero wala ka naman palang ipang babayad sa kanila. Hindi ba?
bago natin pagdesisyonan, di ba? Ang kahit na lalo na yung mga importanteng desisyon sa ating buhay, tinatansya muna natin. Ano ba yung mga nakaakibat na mga i-give up natin, kailangan nating i-give up. Yung halaga na kinakailangan nating pakawalan. Di ba? Kasama doon ang sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Ulitin ko, hindi sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo dito na kailangan magalit ka muna sa sarili mo, magalit ka sa pamilya mo, magalit ka sa asawa mo, magalit ka sa ibang tao bago ka sumunod sa Kanya. Ibig sabihin lang nito, kung hindi natin kayang unahin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, hindi tayo maaaring maging tunay na tagasunod niya. Kaya mga kapatid, yung unang bullet point dito, human relationships. Yung mga ugnayan natin bilang mga tao sa kapwa-tao natin, kailanman hindi maaring mapalitan sa ating buhay yung nakareserba para sa ating Panginoong Diyos lamang. Tandaan natin, di ba, bilang mga tao, tayo'y nilikha para magkaroon ng ugnayan una sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Nilikha tayo para magkaroon ng ugnayan sa ating kapwa-tao. Nilikha tayo para magkaroon tayo ng ugnayan sa iba pang nilalang ng ating Panginoong Diyos. Una doon ang ating Panginoong Diyos. Hindi pwede na ang tao papalit sa puwang ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Kahit na sabihin na magulang pa natin yan, asawa pa natin yan, anak pa natin yan. Una, palagi ang ating Panginoong Diyos. Tandaan natin mga kapatid, yung idol, yung term na idol, hindi lamang ito tumutukoy doon sa rebulto o yung nilikha ng tao na sasambahin sa halip ng Diyos. Maaari ding maging idol alinmang bagay, mga kapatid, na makahadlang para unahin natin na sambahin, paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Believe it or not, kasama dyan sa mga maaaring maging idol sa ating buhay, ang ating pamilya. Kaya, ang bigat ng pagkakasabi ni Jesus Christ, kung hindi mo kayang mapuot sa iyong ama, sa iyong ina, sa iyong asawang lalaki, sa iyong asawang babae, sa iyong mga kapatid na lalaki, sa iyong mga kapatid na babae, sa iyong sariling buhay, hindi ka maaaring sumunod sa akin. Litin ko mga kapatid, hindi sinasabi ni Jesus Christ na i-give up natin yung ating familial relationships. Ibig sabihin lang ito, kung yung ating familial relationships ay magiging idol sa ating mga buhay, ibig sabihin, yung pamilya natin yung magiging hadlang para unahin nating sambahin ang ating Panginoong Diyos, unahin nating paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Yun ang hindi consistent sa pagsunod sa ating Panginoon. Okay? Ang family, ang pamilya, ito ay handog ng ating Panginoon. It's a gift from God. Amen? Masasabi ba ninyo na ang inyong pamilya ay handog sa inyo mula sa ating Panginoong Diyos? Di ba? Handog yan ng ating Panginoon sa atin. Hindi dapat na yung handog na yan ang makahadlang para ilagay natin sa gitna ng ating buhay, mauna sa ating buhay ang ating Panginoong Diyos. Otherwise, magiging idol yan. Take note, a family should be built on the foundation of Jesus Christ. Bigat ba, mga kapatid? Hindi naman kailangan maging mabigat eh. Kasi number one, tandaan natin, di ba? Kung titingnan natin, maraming mga sinasabi ang ating Panginoong Hesukristo.
tungkol sa ating familial relationships and how we should deal, say, with our parents. Di ba? Honor thy father and thy mother. May pangako pa nga ang ating Panginoong Hesukristo sa atin, di ba? Kapag in-honor natin ang ating mga magulang, di ba? Ano yung pangako? Di ba? Yun lang yung tanging commandment na may pangakong kaakibat eh. Ano yung pangako? Di ba? Mahabang buhay. Mahabang buhay. So isipin niyo mga kapatid, kung ang intention ba ng ating Panginoong Diyos, i-give up mo muna yung pamilya mo bago ka makasunod sa Kanya, kung yun talaga yung intention ng ating Panginoon, bakit niya lalagyan ng pangako yung pag-honor sa mother and father kung kailangan pala kapuotan mo ang iyong ina at ang iyong ama? Kita ninyo mga kapatid, again, ang point ni Jesus Christ, ang point ng ating Panginoon, sa binasa natin sa Luke, siya dapat ang number one. Siya dapat ang number one. Consistent yun eh. Tignan natin mga kapatid sa sa Ten Commandments. Sige, Ten Commandments para simple. Diba? Ano yung unang mga commandments patungkol sa ating relationship sa ating Panginoon? Panginoon ang una. Diba? And then, yung sumunod na mga commandments may kinalaman sa ating relationship sa ibang tao. Una na yung mga magulang. Diba? Una yung mga magulang. So, hindi sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo na hahaba ang buhay mo pagka ginalang mo, sinunod mo ang iyong mga magulang. Kung ang gusto pala niya ay kapuotan mo ang iyong mga magulang. Hindi ganun, mga kapatid. Amen? Again, ang napaka-importante dito, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos, ang nasa gitna, ang nasa pundasyon ng tahanan. At hindi dapat maging hadlang ang pamilya. Hindi kinakailangan. Hindi kinakailangan maging hadlang ang pamilya. Kaya nga mga kapatid, sabihin, baka tanong, bro, paano ganito? Yung pamilya ko, naiiwan sa bahay. Gusto kong maglingkod kay Lord. Gusto ko sumamba. Paano ang gagawin ko? Sang yun, di ba? Tama. Sama. Lalo na ito para sa ating mga tatay. Di ba? Ang tatay, ang pinuno ng tahanan. Di ba? Kaya kinakailangan, hindi lamang tayo yung mangunguna sa paglilingkod, pagsamba, pagbibigay, pagpapakita ng halimbawa na tayo ay naglilingkod, inuuna natin ang ating Panginoon. Gayon din. Akayin natin ang ating pamilya. Akayin natin ang ating pamilya. Lalo na kung yung pamilya natin, hindi pa nakakakilala. Kaya mga kapatid, kung tutuusin, mas madali kung yung ama ng tahanan yung unang nakakilala sa ating Panginoon. Diba? Mas madaling maakay yung rest of the family. Kaiba kung halimbawa ay yung anak yung unang nakakilala sa ating Panginoon. Diba? Yun yung mas mahirap na i-convince, diba? Yung mga magulang. Or yung nanay ng tahanan, hirap. Diba? Kasi ito, nakukwento nung ni Sister Jeremy sa case ng family nila eh. Diba? Sinong unang na-convert sa sa family nila, sa immediate family nila. Diba? Si biyanang babae ko, si Mami Carol, mami niya. Hanggang pumanaw si Papa George. Hindi siya na-convert. Dumating pa sa point na kinukwento nga ni Sister Jeremy, pinagbabawalan sila talagang pinagbabawalan silang umalis. Tumatakas lang sila para makapagsimba. Nagpapahaba sila ng buhok. Pinuputulan naman sila ng kanilang papa. Diba? Pero kung halimbawa yung ama, yung na-imagine ko lang, kung halimbawa si Papa George yung naunang na-convert, mas madali siguro. Diba? Pero tandaan natin, walang imposible sa ating Panginoon. Idala lamang natin yan sa panalangin. Nabanggit nga ni Sister Nida kanina, di ba? Pray without ceasing.
Hindi yun dahil hindi tayo nakakakita ng resulta, titigil na tayo sa panalangin. Hindi, tuloy-tuloy lang yan. It will be according to God's will, number one, and all in God's perfect time. Okay? So yan, ganun din sa pamilya natin. Unahin lang natin ang ating Panginoon. Ano? Unahin lang natin. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, isa pa, may sinabi din ng ating Panginoon, di ba? Tungkol sa pagpapabaya sa pamilya. Kung ang isang tao hindi niya kayang ninineglect niya yung kanyang pamilya, 'di ba? Anong term ng ating Panginoon? Worse than an infidel. Mas masahol pa sa isang hindi mananampalataya. 'Di ba? Kalooban ng ating Panginoon na mahalin natin, ingatan natin, pag-provide tayo sa ating pamilya. Kalooban ng Panginoon yun. Pero kalooban din ng ating Panginoon, uunahin natin siya. Uunahin natin siya. Walang inconsistent doon, mga kapatid. Pwedeng-pwede yun. Uunahin natin ang ating Panginoon. Si Lord ang nasa gitna ng ating pamilya, ng ating tahanan, and at the same time, tayo bilang ama ng tahanan, ina ng tahanan, bilang mga anak, sa tahanan, mahal natin ang isa't isa. Diba? Alam nyo kung anong isang magandang gawin dyan, isang magandang approach dyan, lahat ng ginagawa ng pamilya, dapat, nandoon ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Kung halimbawa, mamamasyal kayo, pupunta kayo ng Tagaytay. Pupunta ng Tagaytay. Gusto mong isama ang iyong mag-iina, papunta sa Tagaytay. Pwede naman, mga kapatid, hindi ba? Kung halimbawa, may gawain, Sunday, for instance. Bisa papunta ng Tagaytay. Or kung pwede namang ilagay sa hapon, yung papuntang Tagaytay, magsimba muna. Sama-sama, di ba? Sama-samang magsimba ang buong pamilya. Okay? And then, pagpunta sa Tagaytay, i-appreciate ninyo yung mga likha ng ating Panginoon. Di ba? Yung ginagawa natin bilang pamilya, nakapagbibigay dapat ng kapurihan sa ating Panginoon. Amen? So, walang inconsistent, mga kapatid. Pwedeng-pwede nating i-enjoy yung ating family, kasama ang ating Panginoong Hesukristo nasa gitna ng pamilya. Okay? So, tatandaan natin, una si Lord. Pag inuna natin si Lord, everything follows. A very good familial relationship will follow. Amen? Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng mga bagay, kasama dyan ang magandang pakikipag-ugnayan sa ating pamilya. Kasama yan. Basta uunahin natin ang ating Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Now, pangalawang konsepto, the commitment concept. Okay? Alam natin, mga kapatid, hindi nga na ang isang pamilya, typically, nagsisimula sa pag-iisang dibdib ng lalaki at ng babae. Okay? Magiging magulang sila, magkakaroon sila ng mga anak, makakabuo ng isang pamilya. Alam natin na ang pag-iisang dibdib ay may kaakibat na commitment. Ang lalaki, ikinocommit niya ang kanyang sarili sa kanyang asawang babae. Ang babae, kinocommit niya ang kanyang sarili sa kanyang asawang lalaki. Okay? Take note, yung ceremony mismo, it's more about vows of commitment than love. Kasi di ba, kung titingnan natin, iba naman, hindi nagpapakasal, pero mahal nila ang isa't isa eh. Di ba? Mahal naman namin ang isa't isa, so hindi namin kinakailangan dumaan sa formal na seremonyas ng kasal. Okay.
Maganda yon, mahal natin ang isa't isa, mahal nyo ang isa't isa. Pero tandaan natin mga kapatid, ito na pag-usapan natin to, di ba? Ano ba ang kinaibahan ng isang pares na mag-asawa, na kasal sa isa't isa, sa isang pares na nagsasama, nagmamahalan sila, pareho nagmamahalan yung dalawang pares. Di ba? Yung isang pares, kasal sila sa isa't isa, isang pares, hindi sila kasal sa isa't isa, pero nagmamahalan sila. Anong kinaibahan? Yes, Sister Bex. May basbas ni Lord. Mhm. Mhm. Amen. Praise the Lord. Salamat, Sister Bex. May hugot talaga. Amen. So, di ba, ito mga kapatid na nakakatuwa eh. Pag nakakilala tayo sa ating Panginoon, pag binabalikan natin yung ating mga karanasan noon, nakikita natin, yung mga nangyari sa ating buhay, kung ano yung implication ng mga salita ng Diyos sa mga nangyari sa ating buhay, yung mga nangyayari sa ating buhay, at yung mangyayari sa ating buhay. Diba? So yun, hindi ba? Isang paraan para ma-affirm yung commitment ng mag-asawa, ng lalaki at ng babae, na ilalagay nila sa gitna ng kanilang pagsasama ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos, di ba? Sa pamamagitan ng kasal. Ito ang tanong ko, mga kapatid. Sa dalawang pares, yung pares, parehong ulitin ko, yung dalawang pares, nagmamahalan sila. Parehong nagmamahalan. Okay? Yung isang pares kasal, yung isang pares hindi. Tanong, sino ang mas nakakasiguro? Sino kaya yung mas nakakasiguro? Na yung commitment sa isa't isa, na in sickness and in health, for richer or for poorer, until death do them part, ay talagang masusunod. Sa anong kaso kaya? Sa aling kaso? Doon sa kasal o doon sa hindi kasal? Sister Bex? O yun, sa kasal. Kasi di ba kasama sa seremonyas, yung vows, yung marriage vows, doon yun isisabi, for richer, for poorer. Mga kapatid, kung titingnan natin, yung pinipirmahang marriage contract, hindi nakalagay yun doon. Hindi naman nakalagay yun doon, yung for richer or for poorer, di ba? In sickness and in health, wala nakalagay yun doon. Nandoon yun sa seremonyas mismo. Pero yung vows na yun, together with the contract itself, kung titingnan natin, mga kapatid, hindi lamang spiritual ang implication nun, meron ding implication yun pagdating sa society at sa legality. Okay? Mas nakakasiguro na yung lalaki at yung babae, they will be held accountable to each other to uphold the vows, to uphold the commitment to each other, kumpara doon sa hindi kasal. Nabanggit ko to mga kapatid, di ba? Kaya mayroong mga lalaki at babae nagmamahalan, pero for some reason, kahit matagal na sila nagsasama, ayaw nila magpakasal. Isa sa mga maaaring dahilan kasi ayaw nilang matali sa isa't isa. Kasi nga naman, kapag ka nag-undergo sila nung wedding, yung ceremony, bukod sa merong verbal expression ng commitment sa isa't isa, na sila ay magkakaroon ng pananagutan sa isa't isa, meron ding kaakibat na dokumento.
Okay? Na kinikilala ng lipunan, kinikilala ng pamahalaan, na legally binding. So kung wala yung mga yon, kahit na nagmamahalan, kasi alam niyo yun, di ba? Meron tayong mga kilala na dahil mahal nila ang isa't isa, nagkakasundo sila, well, kahit na hindi sila kasal, mukhang okay naman. Di ba? Pero kung dumating sa pagkakataon na yung isa sa kanila, mga kapatid, sa anumang kadahilanan magbago ang isip, ay hindi ko na pala mahal itong aking asawa. Hindi ko na pala mahal itong aking partner. Di ba? Napakadali niyang bumitaw sa pagsasama. Walang nagbabind na kontrata. Wala silang binitawang mga salita na nagpapatibay ng kanilang commitment sa isa't isa. Hindi ba? Kaya yun yung hindi lamang mga kapatid tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng lalaki at ng babae, ang kasal. Ang kasal ay paraan din para mapagpatibay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi pati na rin sa pamamagitan ng dokumento. Yung commitment ng lalaki sa babae, ng babae sa lalaki, commitment nila sa isa't isa, at yung kaakibat na pananagutan nila sa isa't isa sa kanilang pagsasama. Okay? Marriage and commitments are about, ba't ganun? Parang meron yata, marriage and commitments are about commitments. Okay. Eto, pero tandaan natin, mga kapatid, babalikan natin yung Christ-centered concept, ang pangunahing commitment ng pamilya ay sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga, mga kapatid, sa pagsasama ng mag-asawa, kaya nakakatulong talaga yung mayroong kasal na nagaganap, lalo na yung kasal sa simbahan. Kasi kasama, mga kapatid, sa nagiging commitment ng lalaki at ng babae, hindi lamang yung commitment nila sa isa't isa, kundi yung commitment nila sa ating Panginoon. Nandoon nga sa gitna, si Jesus Christ. So yung commitment ng lalaki at ng babae sa ating Panginoon, nandoon. Okay? Kung sa simula pa lamang, nandoon na ang ating Panginoong Kristo at yung commitment ng lalaki at ng babae sa ating Panginoong Kristo, pag sila ay nagkaroon na ng mga anak, sila ay bumuo na ng sarili nilang tahanan, maaasahan natin, na yung ating Panginoong Kristo at yung commitment ng pamilya sa ating Panginoong Kristo ay naroroon. Okay? Kaya wag nating mamaliitin. Alam ko isang consideration. Kasi bro, kaya hindi kami makapagpakasal kasi walang pera. Gusto ko sana yung aking asawang babae, syempre magiging memorable dapat. Totoo ba yon sa mga kababaihan? Kasi syempre, di ako makakapagsalita para sa mga babae, di ba? Pero naririnig ko. Di ba? Totoo po ba yon na sa mga kababaihan, pangarap ng mga kababaihan, na kapag sila ay ikinasal, yung kasal ay memorable. Not necessarily, not necessarily marangya, pero memorable. Totoo po ba yan? Totoo po ba yan? Kasi sinasabi nila, well, may narinig ako, minsan lamang daw naman kasi mangyayari sa kanilang buhay ang pag-aasawa, ang pagkakasal, kaya importante, memorable. Ano ba yun? Pero nga mga kapatid, hindi kinakailangan maging marangya para maging memorable. Di ba? Kahit na sabihin na kasalang bayan yan, di ba? Meron nun yung mass weddings, di ba? Yung mga ino-organize din na mayor. Di ba? Pwedeng maging memorable yun, mga kapatid. Di ba? Kasi importante doon, mga kapatid, yung ma-affirm yung commitments. Okay? Commitment
ng lalaki sa babae, commitment nila sa isa't isa, at yung commitment nila sa ating Panginoon. Okay? And take note, there is commitment. So, nagkaroon ng commitment yung asawang lalaki sa asawang babae sa isa't isa. Okay? Kasama din doon, mga kapatid, yung iba pang members ng family, magkaroon dapat ng matibay na commitment sa isa't isa. Dapat nandoon ang mga magulang ay committed sa kanilang mga anak at yung mga anak committed din sa kanilang mga magulang. Okay? Pero ulitin ko babalikan natin kasi baka ang mangyari dito, mauna yung commitment natin sa ating mga anak or yung commitment natin sa ating mga magulang sa commitment natin sa ating Panginoon. Panginoon dapat ang una. Panginoon ang una. Panginoon ang nasa gitna. Okay? So, parents' commitments to children. Ano-ano ito? Number 1, to love and to honor the children. Yung mahalin at igalang din yung mga anak. Unfortunately, mga kapatid, ito sa palagay ko, sa naobserbahan ko, isa siguro sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon, lalo na sa sanlibutan, ng mga hindi magandang turingan sa pagitan ng magulang at ng anak. Itong commitment na ito, hindi ganun katatag. Siguro yung commitment na mahalin, okay. Maring nadyan yan. Ang magulang naman, sasabi ko nga walang magulang na nasa matinong pag-iisip ang hindi mahal ang kanilang anak. Lahat ng mga magulang na nasa matinong pag-iisip, mahal nila ang kanilang mga anak. Diba? Mahal nila ang kanilang mga anak. Pero ito, yung paggalang. Kasi mga kapatid, tandaan natin na ang mga anak natin, may mga karapatan din yan na kinakailangan nating igalang. Okay? Pero tandaan natin mga kapatid, hindi naman darating dapat sa punto na sobra naman nating iginalang yung karapatan ng mga anak natin na tila baga, isinasa isang tabi naman yung authority natin bilang magulang. Okay? Kasi merong ganun ayokong masaktan ng aking anak. Kasi, nakakaawa. Mahal na mahal ko siya. Okay. Nangyari, na-spoil naman. Diba? Ang nangyari, inaangilan ka na nung anak mo, diba? Pero, diba? Ini-yield mo yung authority mo. Isinaisan tabi mo yung authority mo bilang magulang dahil ang gusto mo, igalang yung karapatan ng anak mo. Hindi yun consistent, mga kapatid, sa pagiging Kristiyanong magulang. Tandaan natin, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, hindi ba? Nalala ninyo, kaya nga yung umpisa, nilagay natin, yung umbrella authority, di ba? At ang ating Panginoong Kristo ang sovereign sa lahat. He is the ultimate authority. Sa pamilya, ang authority, ang pangunahing authority ay ang asawang lalaki o yung ama ng tahanan. Okay? Nasa ilalim ng authority ng asawang lalaki o ng ama ng tahanan, yung asawang babae o yung ina ng tahanan. Okay? At nasa ilalim ng authority, both ng magulang, both ng ama ng tahanan at ng inang tahanan, yung mga anak. Hindi kailanman na yung mga anak yung nasa itaas. Kasi tandaan natin, mga kapatid, kung inaalala natin, kasi ayokong umiyak yung anak ko. Ayokong masaktan yung anak ko. Totoo naman yun, pag nasasaktan ng mga anak natin, hindi ba tayo mga magulang, sakit sa loob natin. Pero tandaan natin, makakabuti ba sa kanila kung sila ay lalaki na hindi nila kinikilala yung authority ng kanilang mga magulang. Kasi ganito lang yan, mga kapatid Kung sa tahanan hindi marunong kumilala ng authority ng magulang yung mga anak,
palagay ninyo, matututong kumilala ng authority yan sa labas? Malabo yan, mga kapatid. Di ba? Wag na lang nating isipin kasi baka iba sa atin, iniisip, ayokong mapahiya ako sa labas. Ayokong sabihin na ako ay pabayang magulang, kaya didisiplinahin ko yung anak ko. Kasi ayokong mapahiya. Sabihin nila, ano ba naman yung batang yan? Pasaway, sino ba magulang yan? Kasi ba usually ganun yung parang ayaw nating mapahiya bilang mga magulang. Kaya ang gagawin natin, sige, suswetuhin ko yung anak ko. Minsan sumusobra naman. Di ba? Ang isipin natin bilang mga magulang, mga kapatid, sa pagdidisiplina natin, sa pag-exert ng ating authority sa ating mga anak, ang iisipin natin, yung ikabubuti ng ating mga anak, hindi yung sarili natin. Tandaan natin mga kapatid, tayo ay unang-unang nakakakilala ng pangangailangan na mag-submit sa authority, mag-submit sa nakakataas sa atin. Saan? Hindi ba sa tahanan natin? Sa pamilya natin? Tama? Kaya kapag ang anak natin hindi natutong kumilala sa authority sa tahanan, more or less, mga kapatid, asahan mo sa labas, hindi rin yan marunong gumalang sa authority. Di ba? Isipin natin yon, dapat yung anak ko lumaki ng may takot una sa lahat sa Diyos. Kasi si God, si Lord yung ultimate authority. Di ba? Kailangan sila ay matuto na magkaroon ng takot sa kanilang, hindi man takot, paggalang sa kanilang mga magulang. Kasi kung sila ay marunong magpasakop sa Panginoon, sila ay marunong magpasakop sa kanilang mga magulang, asahan natin sa labas, marunong yang gumalang sa authority ng teacher, ng mga government authorities, di ba? Pero kung yan, mga kapatid, nasanay na yung mga magulang na dapat sila yung authoritative sa tahanan, ay nag-yield, isinusuko yung kanilang authority para lamang makita na yung kanilang anak palagi ay hindi umiiyak. Kahit na inaangilan na sila. Diba? O kung ikaw na nanay niyan, inaangilan niyan, expect mo yan sa school. Diba? Aangilan din yan yung ibang mga tao. Kahit teacher, aangilan yan. Diba? So nagsisimula ang lahat sa tahanan. Pero tandaan natin, mga kapatid, diyan dapat yung commitment niya. To love and honor them. The parents should also be committed to be faithful to each other. Alam niyo mga kapatid, share ko lang sa Panginoon ng kapurihan. Pero alam niyo mga kapatid, bilang isang, ngayon may asawa, masasabi ko mga kapatid, na dahil hindi ko nakita ever ang aking mga magulang, kahit sabihin natin hindi na-convert ang aking mga magulang, hindi pa sinakilala sa ating Panginoon, namatay yung aking ama, Roman Catholic, yung aking ina nananatiling Roman Catholic. Pero mga kapatid, regardless of their religious belief, hindi ko sila nakita mga kapatid ever na nag-away. Alam ko, ngayon niisip ko, nag-aaway yan pero hindi nila pinapakita sa amin. Hindi ko rin, never ko rin narinig or nalaman. At ako'y naniniwala naman mga kapatid na yung aking ama, yung yuma akong ama, mga kapatid, kailanman hindi yun nangaliwa. Otherwise, kung namatay yun, dapat may pumunta sa amin, Ay, ako po yung ito po yung anak ni Efren sa labas. Hindi niyo po alam. Wala. Kaya mga kapatid, hindi man kami naging ganun ka-close ng aking ama, pero siya yung parang naging modelo ko. Siya yung naging modelo ko. Kaya ako ganun din, ang ko, ano man ang mangyari, kahit na nandyan ang tukso at diba? Practical ako mag-isip Pag nangaliwa ako, pag nagkaroon ako ng anak dyan, hindi dagdag gastos yan.
Di ba? Dalawa yung pakakainin kong pamilya. Di ba? Yun yung mga kapatid. So, dapat nandoon yung commitment ng mga magulang sa isa't isa. Pag nakikita ng mga anak na faithful sa isa't isa, yung kanilang ina at yung ama, mga kapatid, makikita natin yan sa mga anak. Pagka naman ang nangyari kabaligtaran, napakalaki ng epekto sa mga anak kapag natutunghayan nila, nag-aaway ng matindi ang kanilang mga magulang. Alam ko, realidad mga kapatid, may mga magulang nagbubugbugan pa sa harap ng mga anak. O lantaran, alam nung anak, nalalaman nung anak, nakikita nung anak na yung kanyang magulang ay mayroong ibang pamilya. Ibang nagiging epekto nun mga kapatid. Iba nagiging epekto nun sa psyche ng bata. Kaya asahan ninyo mga kapatid, pag siya naman, yung anak, ang dumating sa bahagi ng kanyang buhay na kinakailangan niya na mag-asawa, na siya'y mag-aasawa, siya'y magkakaroon ng sarili niyang pamilya, mga kapatid, magmamanifest yun. Magmamanifest yun. Kaya napaka-importante mga kapatid, tayong mga magulang, lalo na yung mga batang magulang dito, yung mga nagsisimula pa lamang, or yung mga nagpaplanong maging magulang, pakita natin sa ating mga anak or magiging anak na committed tayo sa isa't isa. Faithful tayo sa isa't isa. Pag lumaki ang ating mga anak na nakikita nila yon, sila din, pag sila ay nagkaroon ng kani-kanilang mga relationships, ganyan. Pero mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo dapat magpapakakampante na kung sa pamilya natin, okay, maganda ang nangyayari, na okay. Tandaan natin, iingatan pa rin natin ang ating mga anak kasi nandyan yung mga impluwensya na maaring idulot ng sanlibutan. Traditional media, social media, mga kaibigan, di ba? Kaya nga napaka-importante mga kapatid, yung mga anak natin, pinapanatili natin dito sa church. Kahit na mapilitan lang, kahit na napipilitan lang sila. Di ba? Pilitin natin. Kaysa nandoon sila sa labas, di ba? Na naka-expose sila sa mga hindi magagandang impluensya. Mas maigi na yun kahit na parang labag sa kanilang kalooban sa ngayon, na nandito sila sa church, pero ang naririnig naman nila, Word of God. Di ba? Amen? Ang nakikita nila, mga kaluluwa na nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon. Amen? Amen ba mga kapatid? Ang mga anak naman, children mirror the commitments their parents make to them. Magre-reflect yan, lalo na pag lumaki na sila. Yung commitment na mahalin at igalang ang isa't isa, magre-reflect yan sa mga anak. Yung commitment na maging faithful sa isa't isa, magre-reflect din yan sa mga anak. Diba? Kaya, tandaan natin mga kapatid, hallelujah. Ito, sa pang-commitment, families need to make a commitment to the church. So the family members are committed to each other. They're committed to Jesus Christ. The family as a whole should be committed to the church. Tandaan natin, ang iglesia, mga kapatid, ay binubuo ng mga pamilya. Diba? Binubuo yan ng mga pamilya. Ang iglesia ng ating Panginoon, yan, ang spiritual body. At ang ulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin mga kapatid, ito, napaka-importante. Emotions should not be the lone basis of choosing to participate in church life. Huwag nating kasi ang emotion, pabago-bago yan. Huwag nating sabihin na, dahil masaya ako ngayon, sige, i-uphold ko yung commitment ko na every Sunday, ako ay pupunta sa church para kasama ang mga kapatiran mananambahan. The next day, the next week, di ko feel.
Kasi hindi maganda yung nangyari sa akin tong nakarang mga araw. Ayoko muna mag-church. Diba? Napagalitan ako ng nanay ko, ng tatay ko. Ayoko sumama muna sa kanila. Diba? Hindi ganun. Dapat regardless of our feelings, we should uphold our commitment to our Lord Jesus Christ and to the church. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? Sa mga anak natin, maaaring napipilitan yan. Maaaring napipilitan yan kasi direquire mo eh. Sumama ka. Wala ka namang gagawin sa bahay, sumama ka. Diba? Kahit ayaw niya. Mas mainam na yan. Nandito sa church, nakakarinig ng salita ng Diyos at na-expose sa mga makalangit na gawain. Kaysa doon sa nasa bahay, wala namang ginagawa. Di ba? Or kasama ang barkada kung saan-saan pumupunta. Di ba? Tanda natin, again, mga magulang, mahal natin ang ating mga anak, pero huwag natin kalilimutan, tayo pa rin ang authority over our children. Amen? So let's exercise that authority that has been delegated to us by our Lord Jesus Christ over our children. Take note that it's commitment that keeps us faithful in our participation in church life regardless of emotions. Diba? Kung tayo, mga kapatid, mas umiiral yung emotions natin, nagdidepende sa emotions natin, yung pag-participate natin sa pananambahan dito, mga kapatid, kailangan nating i-assess yung level of commitment natin. Kung nakadepende sa mood, mood ko na hindi magsimba, hindi ako magsisimba. Or mag-online na lang ako. Kahit pwede ka naman pumunta dito. Ba? Let's assess our commitment, mga kapatid. Yung commitment natin sa isa't isa sa pamilya, that keeps each and every member of the family in check, accountable to each other, and accountable to our Lord Jesus Christ. In a similar manner, our commitment to the church keeps us in check, keeps us faithful in our participation, regardless kung ano ang nararamdaman mo at the moment. Kaya nga, mga kapatid, the more, ito, di ba, nasabi ko na to, the more na parang feel mo na wag magsimba, the more na kinakailangan mo magsimba. The more na kinakailangan mo umattend. Saan ka nakakita ng cellphone, low bat? Hindi mo ikakabit sa charger? Ilalayo mo pa sa charger? Hindi, dapat ilapit mo sa charger, ikabit mo sa charger kasi kinakailangan niyang makargahan ulit. Ganon din tayo. Kung tayo, mga kapatid, nanlalamig tayo sa ating pananampalataya, the more na kinakailangan nating umattend sa bahay-sambahan. The more na kinakailangan natin makasama ang ating mga kapwa mananampalataya para tayo, mga kapatid, ay ma-revive, ma-recharge, mapuspos muli ng banal na espiritu, makatanggap ng mga salita ng Diyos. Dapat commitment natin yan sa ating Panginoon. Amen? Commitment natin sa church. Gawin natin, mga kapatid, na ang ating pamilya hindi lamang committed sa isa't isa, kundi committed sa ating Panginoon, una sa lahat, at committed sa church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Next Sunday, tutuloy natin, doon tayo sa pangatlong concept, yung caring concept. At hanggang dito na lang muna, mga kapatid. Praise the Lord. Meron po ba tayong reaction? Hopefully, hindi naman violent reaction. Meron ba, mga kapatid? Tanong? Nais nating idagdag, mga kapatid? Nais nating i-share? Silang saglit lang, mga kapatid, in the interest of time. Meron po ba? Going once? Yes. Sister Marivic. Brother Billy, diba, sa akin, kasal kami. Pero, minsan
Ano po ang... Ang ano ko po, pinagsasabihan namin yung anak namin kasi ikaw na po niya. Pero parang hindi, ayaw na parang binasama. Besides na mga noon, Mm-mm. Mm-mm. Maaari pong may kinalaman kung ano po yung nararamdaman at kung ano po yung paraan ng pag-iisip ng anak natin doon po sa naging history, yung relationship po. Pero nangyari na yun eh. Ano? Nangyari na yun. Hindi na natin may babalik yung nakaraan. Hindi natin pwedeng kagaya ng ano, sasabihin ko sana VCR eh, no? Hindi na pala uso ngayon ng VCR. Pipindutin mo lang yung rewind button eh. Babalik yung ano, yung tape doon sa ano, 'di ba? Hindi pwedeng ganoon eh. Hindi ganoon eh. Sa buhay ng tao, hindi ganoon eh. 'Di ba? Pero mga kapatid, ang importante yung ngayon at yung hinaharap. Yun ang magkaroon ng kaayusan. Di po ba? Kung ang tanong po ninyo, Sister Marivic, kasi, yun nga, yun nangyari nun, wala na tayong magagawa eh. Di ba? Pag binalikan natin yun, maaari yung magdulot ng pagsisisi, maaari yung magdulot ng kabigatan sa ating kalooban. Well, leksyon yun para sa atin. Ibig sabihin, may mga hindi magandang nangyari noon, maaaring may mga pagkakamali or pagkukulang tayo, hindi na dapat yun maulit. Di ba? Pero kung paano maayos yung current na situation, mga kapatid, Sister Marivic, well, siguro kung ako po ang tatanungin, hindi ko masasagot talaga. Kasi hindi ko po alam kung ano talaga yung eksaktong sitwasyon. Pero isang sigurado ko, pag-pray po ninyo yan. Pag-pray po ninyo. Ano? Sabi nga nila, di ba, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ako'y naniniwala, mga kapatid, na walang matigas na kaluluwa sa mainit na panalangin. Lalo na kung yung init ng panalangin ay dulot ng Holy Ghost na nakapuspos doon sa nananalangin. Maaring hindi natin makita agad-agaran yung resulta ng ating panalangin. Ituloy lamang po natin. Kasi yung panalangin, mga kapatid, Sister Marivic, hindi lamang yung taong pinagpe-pray natin ang maaring maapektuhan yan eh. Tayo rin mismo. Kikilos ang ating Panginoon. Yung Panginoon ang magga-guide sa atin. Ano ba yung kinakailangan nating maging kilos tungo doon sa ating anak? In your case. Or doon sa kapwa-tao natin na maaaring hindi maganda yung relationship natin dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Diba? Daan natin yan. Ilhud natin yan. Huwag tayo magsawa. Pray without ceasing. Sa tamang panahon, sa tamang oras ng ating Panginoon. At alam ko naman, kalooban ng ating Panginoon na maayos ang maging relationship natin sa ating mga anak. Maging relationship natin di lamang sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga magulang, sa ating biyenan. Di ba? Tuloy-tuloy lamang pong panalangin, Sister Marivic. Mahirap, wag na nating balikan yung nakaraan na parang sisisihin natin ang ating sarili. Wag ganun. Kung babalikan man natin ang nakaraan, gawin nating aral sa ating buhay. Actually, gawin nating patotoo. Pag-pray natin kay Lord. Lord, please. Nawa, yung nangyari sa aking pamilya, yung nangyari sa pagitan ko at ng aking anak, ay maging patotoo sa aking buhay. Patotoo ng iyong kabutihan. Patotoo na sa kabila ng nangyari sa nakaraan, Panginoon, alam ko, ang importante, lalo na sa'yo, yung kasalukuyan at yung hinaharap. Ganun si Lord, di ba? Hindi naman tinitingnan ni Lord kung ano yung nakaraan natin eh. Di ba? Yung history natin, hindi na yung binabalikan ni Lord. Di ba? Ang importante kay Lord, yung ngayon at yung hinaharap. Di ba?
Di ba? Oh. So, prayer. 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 Palakpakan po natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po yung magsitayo. Hallelujah. At tayo po, mga kapatid, ay mananalangin sa pagtatapos po ng ating pong Sunday School at sa atin pong pagbibigay ng ating mga kaloob para po sa gawain ng Sunday School. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa pagkakataon na yung pinagkaloob sa amin upang kami makatanggap ng makalangit na kaunawaan na nagmumula lamang sa iyo. Lord Jesus, nawa ang tinanggap namin, Lord, na kaunawaan ay maisabuhay namin, Panginoon, at nawa, Panginoon, kami na bumubuo ng iyong iglesia, ang mga pamilya na bumubuo nito, Panginoon, hallelujah, ay magkaroon ng commitment una sa lahat sa iyo, Lord Jesus, hallelujah, na ikaw ang mananatili sa gitna ng aming pamilya, sa gitna ng pagsasama namin bilang mag-asawa, bilang mag-anak, Panginoon, hallelujah. Gayun din, ikaw ang magiging gitna, magiging sentro, Panginoon, ng aming iglesia, ang aming relationship sa isa't isa, bilang mga magkakapatid sa pananampalataya at bilang mga anak mo, bilang bahagi, Lord, hallelujah, ng spiritual body that is the church. Nawa, Panginoon, hallelujah, ay nabigyan ka namin ng kalwalhatian, ng kaluguran sa ginawa namin pag-aaral sa umagang ito at gayon din malugod ka sa aming pagbibigay ng aming mga kaloob para po sa gawain ng Sunday School. Gamitin mo po, Lord Jesus, ang mga kaloob na ito sa lalong ikaayos ng gawain ng Sunday School at nawa, Panginoon, sa mga puso na nagagalak na magpagamit sa gawain sa pamamagitan ng pagbibigay, ay balik mo po ang mga pagpapalang ito ng siksik, liglig at umaapaw. Ihanda mo po kami, Lord, sa aming divine worship service today, and may we continue to glorify your most precious and holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless us all po, mga kapatid. Hallelujah. We'll have a short